Pag ikay nag-iisa, naisip mo na wala kang kasama. Joke lang. Hindi, ganito tips kung paano magsampay. Ito maganda tong idea. Itong ganitong sampayan maganda sa bintana nyo. Kung wala kayong labas na katulad nito, ito ilalagay lang sa bintana, isasabit na ganyan. So, tatanggalin nyo rin. Kung halimbawa hindi nyo kailangan, pwede rin tanggalin, ayan, sa bintana. So, ito po, tips. Ito, iwan ko kung meron ganito sa Pilipinas, pero pwede itong kasi ito sa package kung sakaling merong may gusto. So, ito, tips paano magsampay. Isa sa nagustuhan sa akin, okay, pumasok dito sa Italia ng amo, ay yung pinagsampay agad ako niya. Nung pinagsampay niya agad ako, naglabas siya sa lavatrice, pinagsampay niya agad ako. Yung mga ganitong pagsasampay, masama yan ha, kasi nalawlaw, lumalaki yung damit, mahaba. So, wag din magsampay na katulad sa Pilipinas na tamad na yung ganyan, yung sampay na gano'n ha, kasi nagkakaroon ng sign, katulad niya no, nagkaroon ng sign kasi kanina isinampay ko ng ganon, so nagkaroon ng sign na ganyan. Ito yung sign ng sampayan, o hindi maaring hindi na yan mawala kasi ito yung sinag ng araw na mas na force yung araw na pumunta rito, kaya nagkaroon ng discolorated, nagkaroon ng nag-iba ang kulay, parang namuti yung bandang pinagsampayan ko kanina. So, ang talagang dyan, na pagsasampay ko, lalo kung hindi ka naman mamalansya, gaganyanin nyo na, tapos dito mo ilalagay sa may sign na ito yung yung sipit. May sipit na hindi siya nagmamarka. Yung mga ganitong sipit na hindi nagmamarka, ito hindi to nagmamarka sa sa damit, kahit na kasi yung iba, yung mga polo, hirap kayang planchahin kapag may sign ng sipit, kaya ito hindi to nagaano itong ganitong sipit. Kaya dapat yung mga ganitong sipit ang bibilhin nyo, yan yung yung hindi siya mahigpit, yan. Kasi kung masyadong mahigpit, nagmamark, so mahirap mag-plancha, hindi nawawala yung sign ng ng marka. So, ganyan po. Then, kung paplantsahin nyo naman, may mga design yan. So, wag nyo, yung pag halimbawa, nakita nyo na pwede namang hindi na plantsahin, wag nyo paplantsahin kasi salip na gumaganda, lalong nawawala yung design. Katulad nun, minsan sa pagpaplantsa ko, sa kagustuhan ko na gumanda siya, na wala yung itong design na to, umunat. So, mas okay na kung pwede namang hindi na plantsahin, wag nyo nang paplantsahin. Kahit sa paglilinis ng bahay, pag malinis na, yung halimbawa, nagtatrabaho kayo sa loob ng bahay ng amo, halimbawa lang ito, nasa loob tayo ng bahay ha, alam mo, malinis na yan, huwag nyo nang lilinisin. Kasi mostly, pag nililinis nyo, madalas lalong nagdudumi. Kaya, pag halimbawa mga ganon, huwag nang lilinisin. Kasi sa hotel, kahit sa hotel, pag trabaho ko sa hotel, yung banyo, pag malinis, kasi dapat nililinis yun lagi, diba? Pero mostly, ayaw nilang magtatagal. Kasi ang trabaho sa hotel mabilisan lang So kung halimbawa malinis na, hindi na ginagalaw kahit na kasi mostly hindi naman nagagamit yung banyo. Mostly pumupunta rin, magpapahinga, tapos sa alis na agad, hindi naman naliligo. So hindi na ginagalaw, hindi na namin ginagalaw yun sa hotel, kasi minsan pag malinis na, lalo nagdudumi pa ginagalaw. Kaya mas okay na wag nyo na lang gagalawin, lalo na kung part-timer kayo at per oras yung binabayaran sa inyo, para mas marami kayong magawa. Huwag nyo nang gagalawin yung dapat na hindi galawin. Okay. Kapag malinis na, kahit sinabi ng na linisin nyo, ako kahit maraming pinagagawa sa akin, pag nakita kong malinis na, hindi ko na ginagalaw. Hindi ako nagrereklamo kasi alam ko yung dapat kong gawin. Pag may sinabi siya, tsaka lang ako magrereklamo na dami-dami mong pinagagawa, tapos 4 na oras lang, mga ganon. So, pag maraming pinagagawa sa inyo, wag na lang kayo magreklamo. Maging isipin nilang
magaling kayo. Ganun, pagka hindi kayo nagrereklamo, tapos nagawa nyo lahat kunyari, pero hindi nyo naman ginawa lahat kasi nga, minagic nyo. Kasi yung mga malilinis, hindi nga na ginagawa sila. Okay, ciao ciao!